Isang pinapalang umaga pong muli sa ating pong lahat. Muli po, ako po ang inyong abang lingkod. Bago ko po ipagpatuloy yung nakaraan ko pong salaysay, gusto ko pong muling sabihin sa inyo na ang inyo pong abang lingkod. Talaga pong totoo po na wala po akong sapat na kaalaman o aral tungkol po sa pagpapahayag po ng mga salita po ng Diyos. Ni sa dulo po ng hinagap ko o sa buong buhay ko po, hindi ko po inaasahan na sa buhay ko ay darating yung araw na ganito na nandito ako sa harapan ninyo, nagsasalaysay, nagsasalita at hindi lamang po yun, gumawa pa po ng isang banal na libro kung saan nga po ang kasaysayan po at ang kapahayagan ay nagmula po sa ating banal na Espiritu Santo. Ako po isang hamak, mangbang, isang sisidlan na walang laman. Pero sa kagaya ko po na isang mangmang, sisidlang walang laman, dun po nakakita ng pagkakataon ng ating banal na Espiritu Santo na sa lugar ko po ay meron siyang tutuluyan. Yun lang po. At nung sa pagpapatuloy nga po, nung naputol ko pong kapahayagan nung nakaraang linggo, dumating na po yung araw na pinakahihintay po ng ating mahal na Birhen, ang napakaganda pong dalaga sa Hardin ng Eden. At yun nga po yung pagsilang po ng ating batang Hesus Kristo. Isang napakalusog, napakagwapo pong batang Hesus ang iniluwal po sa Hardin ng Eden mula sa sinapupunan ng unang babae po, at yan po ay si Eva, ang ina po ng ating Panginoong Hesukristo. At dahil nga po, ang mga nanay naman po nung unang-una ay hindi kagaya ng nanay ng kasalukuyan, pagkasilang po ni Eva, ang ating pong mahal na Birhen ay nandun na halos hindi na umalis. At siya na po yung karga-karga sa mga bisig niya. Ang hari po ng pinakamamahal po niya. At sa pagsila nga po ng ating Panginoong Hesukristo, ang batang Jesus, yung pong mga lahat ng grupo na nakaabang sa araw din po ng kanilang pagsila, ay yun nga po, isinilang na rin po sila ng 5 babae sa Hardin po ng Eden. At yun nga po, ang hari po ng kadiliman bilang siya yung isa sa una po na naisilang. Yung isa po sa 5 babae ay napunlaan po niya ng isang sanggol. At yun nga po ay si Danica. Si Danica po ay isinilang ng isang babae na kasamang ng akit kay Adan. At ang nagpunla nga po ay di ang hari po ng dilim. At si Danica po at ang hari ng dilim ay mag-ama. Habang isinilang na rin po yung reyna po ng Manggagayuma, si Magdalena, si Ismael po, at hindi po magtatagal. Matapos pong isilang ang ating Panginoong Hesukristo ay isisilang naman po ang batang Emmanuel na bunga po ng pamamahalan ng Adan po at Eva. Sa pagsila nga po ng lahat sa hardin po ng Eden, ang lahat po ng alaala nila mula dun sa kalawakan ay burado na. Lahat po yan. Maging ang batang Hesukristo po, wala po siyang alam na siya ang amang buwan, na siya yung liwanag, nakasukat ng ating mahal na Birhen. Burado po lahat. Ang tangi na lamang pong nakakaalam ng lahat ay di ang mahal na Birhen po at ang kanyang Espiritu Santo. Subalit sa tindi nga po ng hirap at pasakit na dadanasin ng ating mahal na Birhen, na siya nga pong tatalakayin ko sa inyo sa susunod, ang alaala po ng ating mahal na Birhen ay ganap din pong mabubura. Yung alaala niya dun sa kalawakan, maging nga po sa unang hardin ng Eden. Kaya ang natatangi na lamang pong nakakaalam po talaga kung saan nagmula ang lahat ay ang ating pong Espiritu Santo. Dahil ang lahat nga po'y dadapuan ng kamatayan, muling isisilang, kamatayan, muling isisilang, burado po ang lahat sa kanilang isipan. At ang ating pong Panginoong Hesukristo, ang ating pong mahal na Birhen, muli po ay pinaalala ng ating Espiritu Santo na bagamat sila yan, ang babae sa kataas-taasan at ang Panginoong Hesukristo, bumaba po sila sa lupain ito na wala po silang baluti. Nahubaran po sila ng kahit na ano po, kung ano po ang meron sila. Wala po silang kapangyarihan. Sila po'y kapareho lang din po natin lahat. Ang tanging meron lamang po
sila ay yung puso po nilang malinis. Yan po ang naging armas nila at sandata sa pagharap po sa lahat po ng kritiko ng dalawa. Sa hari at reyna ng kadiliman at sa lahat po ng mga alipores nila. Ang tunay pong kinang at liwanag ng kanilang kabutihan, yan po ang tanging pananggalang ng hari at reyna. Yun nga po, sa pagsibol po ng lahat, dyan na po mamamasid natin kung sino po talaga ang lilikha po ng lahat ng lugar. Kung bakit mayroong impyerno, nagkaroon ng kamatayan, karamdaman at sakuna po. Lahat po, ihahayag ko po yan sa inyo, isa-isa po. At ang atin pong si Emmanuel po at si Ismael po, ang dalawa pong ito'y magkakaroon po ng napakahalagang bahagi po sa buhay at kasaysayan nating lahat. Mula po noon sa original na Garden ng Eden hanggang sa kasalukuyan po. Ang dalawa pong yan, si Ismael po ang isa po sa pinakamasugid po na iibig po at magmamahal ng gusto sa ating mahal na Birhen. Ganon din po si Emmanuel. Pagamat lahat po sila ay ang pantasya, ang mahal na Birhen, sa puso po ng mahal na Birhen ay mayroon pong isang tunay na hari na nakakintal na sa puso niya. Habang ang atin naman pong Panginoong Jesucristo, dahil nga burado sa alaala po niya ang kanyang mahal na Birhen, gagawin po ang lahat ni Magdalena upang ang ating Panginoong Jesucristo ay maging sa kanya. At dahil sa kabutihan po ng puso ng ating mahal na Birhen, magiging ganap po ang kanyang pagpapaubaya. Diyan po iikot yung kasaysayan mula nung unang-una hanggang sa kasalukuyan. At yun nga po, mabalik po tayo dun sa kung ano po ang ating pinagmulan mula po sa kalawakan. Kaya po marami po ang nagsasabi na kung bakit po yung mga salaysay ko hindi nila nababasa sa kapahayagan po ng iba. Ayun nga po ay dahil po ang ating banal na Espiritu Santo lamang ang nag-iisa pong hindi nakalimot at lagi pong nakatunghay mula po doon sa kataas-taasan. Kaya ang kasaysayan po mula doon sa kalawakan ay dumating na po sa oras po na kailangan na pong ipahayag dahil nga po nandito na po tayo sa pinali. Nalakbay na po ng mahal na Birhen ang lahat. Umpisa po ng mundo hanggang sa dulo at dumating na po siya sa pinali, ang bansang Pilipinas. At sa bansang Pilipinas po, dahil dumating na ang pinali at ang kanyang katawan ay nasa lupain ito, unti-unti po niyang ginising ang kanyang katawang nakalimot po ng napakahabang panahon. Kaya po, sa pagising po ng banal na Espiritu Santo sa kanyang katawan, panunumbalik ng kanyang alaala mula dun sa kalawakan hanggang sa lahat po ng kanyang nilakbay at hanggang sa kasalukuyan po. Kaya po, naitala ang lahat pong nilalaman ng banal na libro at ang inyo pong abang lingkod ang naatasan na magpahayag po sa inyo. Nandito na po ang lahat, ito na po yung pinali. Marami pong darating po ng mga pangyayari sa lupain ito. Sa lahat pong lupain niya na po yung palatandaan na ito na po ito. Kaya nga po palagi ko pong sinasabi po sa inyo na nahayag po ito dahil upang magkaroon po ang lahat ng pagkakataon na magnilay-nilay at kayo na po ang bahala. Ano man po yung inyong maging pasya, ang banal na Espiritu Santo po, kasama po ng inyong abang lingkod, ay palagi pong inirerespeto. Nasa mga kapatid po ninyo ang malaya pong pagpapasya. Yun po, hanggang sa muli po. Ako po ang inyong abang lingkod. Hindi po talaga ako marunong, wala po talaga akong alam. Ako po ay naatasan lamang na magpahayag po kung ano po ang nilalaman ng banal na libro mula po sa ating banal na Espiritu Santo. Hanggang sa muli po. Bye-bye po. Paalam. At mabuhay at pagpalain po tayo ng banal na Espiritu Santo.